absent o silent itong EO ukol sa taxes, yung suspension ng fuel taxes? Hindi nabanggit dito yung either reduction or suspension ng fuel tax on petroleum or fuel products, ano. Previously, actually ito nga yung pinamamadali ng Pangulo kasi nung sinabi niya yung unang-unang beses pa na nagsabi siya ng statement tungkol nga dito, nagpatawag siya ng press con sa kung ano yung ginagawa ng pamahalaan, siya yung nag-bring up na kakausapin niya yung both houses, Congress at saka Senate, na baka pwedeng mabigyan siya ng authority na i-reduce yung taxes. Pero kumambyo ang Pangulo I think just last week or 2 weeks ago, in an ambush interview din, nung natanong natin tungkol dito, ang sabi niya, depende pa raw sa sitwasyon, depende pa raw sa presyo or sa oil trends. Yung magiging desisyon niya, kahapon lang si Yusek Claire Castro, ang sabi naman, sigurado siya na pipirmahan ng Pangulo. Itong kahapon ay panukala pa lang, pero yung implementation daw, yun nga daw yung subject pa rin sa batas, sa laws, kasi yung idinadahilan niya noon is yung $80 per barrel dapat na presyo, so na pumalo dapat for 30 days. So medyo atras-abante kumbaga, na kahit kami nalilito na rin ano ba talaga, kasi pinasertipikahang urgent and then biglang ito yung magiging statement ng Pangulo na magiging na it depends pa, and then biglang ito ang Palace Press Officer sinasabi na definitely ipatutupad, and ito nga sa final sa EO walang pagbanggit nitong excise tax. Julie, so tama ba? Syempre lahat tayo inaabangan natin na lumabas itong EO, and now that it's here, am I hearing you right na kumbaga yung maaasahan lang natin right now is yung mga subsidies under uplift na binanggit mo, which is under the provisions of this executive order? Yes, magtutuloy-tuloy. For example, yung iba naman sa mga proyekto, pina-expand. For example, the expansion nga of the libreng sakay program, pinatutuloy lang itong subsidies under nga ng DOTR and ng DSWD. Meron pang ibang iniutos. Itong uplift or yung Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport, bubuo rin niya ng committee. So yung committee, bubuuin niya ng chairman, ang Pangulo ng Pilipinas. Executive members naman, ang CES, Secretaries of DOE, DOTR, DSWD, DA, DOF, DBM, and DepDev. So yung committee, sila yung magmomonitor at mag-ensure na may sapat tayong supply, pati yung distribution and availability of fuel, food, and other essential goods. Inaatasan din sila na to ensure continuity of public transportation and safeguard economic stability. So, ang mga nadagdag lang, aside from nabanggit ko nga kanina, kasi existing naman na ito, naka-roll out na yung mga subsidies natin, ang mga nagdagdag lang is expansion of other programs, and then yung pag-review and pag-i-implement ng appropriate measures to reduce transport costs. So pinagsusumite pa sila ng mga additional measures na pwedeng gawin. And yung pag-take ng actions against hoarding, profiteering, and supply manipulation. Okay, so a quick follow-up lang, no? Doon sa mga MSMEs, kasi it's also written there that assistance will go out to them. So Yes, far, wala pang nabanggit. May idea ka, Julie, kung anong niluluto nila, no? Para naman may something to look forward to yung business sector din. Actually, yan nga yung nakaraan, laging itinatanong yan, ano pa yung iba, kasi sa ngayon, nakafocus tayo with our drivers, and then just today, yung operators naman, yung binigyan ng tulong ng government kaninang umaga. So yung MSMEs ay pinabubuo sila ng iba pang mga programs na pwedeng makatulong. Ang DTI yung inuutusan, yung Department of Trade and Industry, na first, to monitor and when warranted, implement remedies daw to address yung mga excessive or unreasonable price increases on basic necessities. Ngayon naman yung suporta for our micro, small, and medium enterprises, and promote adoption of and use of electric vehicles and other stuff. Wala pang inilalatag ano yung magiging programa for them. Kasi previously, ang
ang DTI, sinasabi nila merong loans. Pero kasi that was before the declaration of National Energy Emergency, and yung loans naman talaga ibinibigay to help that specific sector, yung mga MSMEs natin. So, wala pa tayong idea ano yung bago. And actually, medyo marami pa tayong kailangang itanong na dito sa nilalaman, kasi yung ibang terms very vague lang and medyo redundant, kumbaga. Julie, yung committee na nabanggit mo kanina under Uplift, iba pa ba yan doon sa crisis committee na iniutos ni PBBM na mabuo, or yan na rin yon, yung composed of cabinet secretaries? Nilinawin natin kaya Yusek Claire, hopefully tomorrow kung merong press briefing, kung ito na ba, kasi yesterday tinatanong namin ano ba yung final na tawag doon sa committee. Ang sabi niya, hindi pa niya pwedeng i-disclose. So, pero looking at this Uplift committee, mukhang ito na yun kasi nandito na yung lahat ng government agencies and secretaries na involved. Nandito na yung DOE, nandito na yung mga ahensya para sa pagpapatupad ng mga subsidies. And nandito na rin ang presidente to authorize. So, mukhang ito na yung crisis committee, pero lilinawin pa natin tomorrow. Okay, Julie, sa isang interview, nabanggit din ni PBBM na nakikita niyang yung posibilidad na mag-ground din ng ilang mga airlines dahil nga sa tumataas na rin na presyo ng jet fuel. Gaano ba kaseryoso yung threat sa ating mga local carriers ng krisis na ito? Actually, sa isang sit-down interview, sinabi nga ng Pangulo yun, yung may posibilidad daw na, ano ba yung exact term? Iba yung term na ginamit ng Parang Pangulo. distinct not possibility. possibility. Oo. Yes, distinct possibility yung ginamit niya. So, actually, ang sabi niya naman niya, we're hoping na hindi magtuloy-tuloy na tumaas yung jet fuel prices. Pero dahil may posibilidad nga daw, isa daw yan sa dapat tingnan at paghandaan ng pamahalaan. Kasi ibang mga bansa na rin daw, sinabi na rin sa mga airlines na hindi na maipagpapatuloy na mag-suporta ng fuel aircraft, to fuel their aircraft. Pero wala naman siyang binanggit kung ano pang bansa yun. Pero yun nga, in the long run, magiging mas seryosong problema daw ito. Pero ito kasing statement na to, hindi pa to nabanggit ng Pangulo with the local media. Doon lang talaga sa sit-down interview to. So wala pa tayong any other information or ibang details tungkol dito.